Hello? Hello po. Hi, magandang gabi. Yes po, magandang gabi. Magandang gabi. Sino ikaw? Hindi po ako makahinga. Teka lang po. Bakit? Ako Hinihika ka po ba? si... Papunta na. Kinakabahan. Kinakabahan? First Huwag time kang ko kabahan. to Huwag kasi. kabahan. What's your Ay, name? nanginginig po boses ko. Ako po si Mimi. Mimi. Ayan, talaga naman. Oo. Si Mimi ay ilang taon na? 30 na po ako. 30. Ayan. And you are calling from what part Opo. of the world? From South Korea po. South Korea. Nandyan ako sa August to September. Talaga, pumunta ka po dito? Hindi. Binibiro lang kita to naman. Saan Yeah. po kayo pumunta? Dadaling ko yung nanay ko dyan eh. Saan po ba? Sa Jeju? Sa Seoul? Hindi, syempre Seoul. Seoul. Maganda sa Seoul. Maraming doon. Mga bagay na Maraming maganda Koreans doon. doon. Oo. Oo, maraming Oo, Koreans syempre dito. bansa nila yan eh, di ba? Kaya naman kung wala sila dyan, di ba? Yeah. Dadaling ko Diba? sila sa... Pasensya na po sa boses ko kasi Okay. nanginginig ako eh. Wag. And then, dadaling ko si nanay ko sa Pohang. Sa Puhang. Tsaka sa Hanok Village. Uy, marami dyan dito Oo. sa Hanok. Yes, magaganda po. Maghambok po kayo. Ima nun. Ayoko na, 2001. nag-handbook na ako na nakaraan. Ayoko na. Gano'n ka nakatagal dyan ba sa South Korea? 6 years na po ako dito. Saan kang bansa muna bago nagpunta ng South Korea? Sa Pinas po. Yan ang unang abroad mo. Opo. Ano po kasi ako, married po ako sa isang Korean. Koreano po yung asawa ko. Kaya Nakapag-asawa ng opa, Opa. yes. 안녕하십니까, 여러분? Wala eh. Ang alam ko lang kakanju sa'yo. Ano po yan? Ewan ko lang. Sabi pahingi daw discount. Yun daw yun eh. Kaka. Sige. Tama ba ako? Kakanju sa'yo? Goes. Kaka po, kaka. Buuin mo nga. Kaka, discount. Yung anong kakanju sa'yo? Kaka. Hindi ko din alam eh. Hindi ko din alam po. Ano yan? Mali ka eh. Mali ka. Ay. Anyways, tawag na ito. Si Mimi ay taga saan sa Pilipinas? Sa ano po ako, Cebu. Kaya may accent po ako. Mahirap. Okay lang yan. Wag mo ipaghingi ng tawad Nahihirapan ako yung... mag-Tagalog kasi Okay lang matigas yan. yung Bisaya ko. Okay Sorry na lang. po sa mga viewers. No, it's okay. It's a beautiful dialect. Yes! Yes, of course. Diba? Tsaka kayo diba kayo, mas marami kayong mas maraming Bisaya kaysa Tagalog. Ay, sakto. Mo ba? Ano ka ba? Paglagpas ng Bicol daw. Marunong ka po mag-Bisaya, Papa Wala. Jack? Ako, ano lang alam ko. Kaluoy, yun lang. Kaluoy, unsa man eh. Kaluoy, God. Yun lang alam ko. Kaluoy, wala nang iba. Tuduan po kita. Ha? Paturo ka po. Hindi na, okay na. Wag na, sige. Anyways, si Opo. Mimi ay may anak na ba dyan? Opo, may isa po kong anak. 7 years old. 7 years old. Babae. So, kung 6 years ka pa lang dyan at 7 years old yung anak mo, parang teka lang, paano nangyari yun? Opo, sa Pinas ko po kasi pinanganak yung anak ko. We stayed, tumira po kami sa Cebu for 1 year. After 1 year, pumunta po kami dito sa Korea. Dito mo nakilala. Oo, magkaklase po kami. Char! Ang galing. Classmate ko po siya. Tapos yun, hindi na pumapasok. Buntis. Sa'yo galing yan. Anyways, Yun po. ba't ka napatawag?
ano po, manghingi po ako ng advice about sa decision ko sa mga kaibigan ko. Mm. Pinag-unfriend at tinanggal ko na po kasi sila sa buhay ko. Bakit naman? dahil ano lang, yung nainis na ako sa kanila. Bakit? Pero yung mga friends ko po before, in-unfriend ko din. Pero recently lang, may bago kasi akong in-unfriend na kaibigan, tinanggal ko sa buhay ko. Ano po siya? Nakilala ko po siya ng 2022. So, 3 years, end of 2022. So, 3 years po kaming friends na. Tapos, yung problema kasi sa kanya, yung dito po kasi sa Korea, may tinatawag na yaksuk. Yung yaksuk is Ano po? Tinatawag na? yaksuk. Yaksuk po is promise. Parang promise. Promise okay, po. okay. Promise. Okay. Ay, opo. Tapos, pag mag-aya siyang magkita kami, mostly late siya ng mga 30 minutes, 20 minutes, 10 minutes, ganon. Pero ako, sa friend, iniintindi ko siya. Pero lately, Ano yan? Pinay? nagtatrabaho po. Pinay yan, Pinay. Opo. Okay. Tapos po, bago lang po, kailan ba, mga first week of April po, nung March po pala, inaya ako ng, nag-alok ng trabaho yung boss ko kasi nagtatrabaho ako sa, daycare dito sa Korea. Nung, nagsimula ako nung, 2022. Anong work mo sa daycare? English teacher po ako. Okay. Teacher! Yes! Tapos Teacher, yun na po. kakandyo sa'yo. Okay, tapos? Tapos, huminto po kasi ako ng trabaho kasi naging grade 1 yung anak ko. Kaya parang mahirap na yung schedule. Kaya naghinto ako ng 1 year. Pagkatapos, sinabihan ko yung boss ko, okay na ako mag-work kasi parang okay naman na ihatid yung anak ko sa school ng ibang tao. So, yung kaibigan ko mismo, yung inaya ko na, inalo ko na, pwede ba ikaw maghatid sa anak ko sa umaga? Kasi maaga po kasi yung pasok ng daycare. So, babayaran mo siya? Opo, babayaran ko po siya ng mga 800 for 1 hour lang po sa umaga. Kasi yung pasok ko po 8:30. 8:30 tapos siya, ihatid niya yung anak ko sa paaralan ng 8:30 or 8:40 din po. Okay. So, dapat nandito siya sa bahay na mga 7:30 or 7:40. Okay. So, yun. Sabi ko sa kanya, Sabado yun, sinabihan ko siya na, sure ka ba? Okay, sure ka na ba na ihatid mo yung anak ko, mahatid mo yung anak ko. Tapos sabi niya, oo, Sabado nga yun. Tapos sabi niya, tara na, punta na tayo sa school. Yung nagbiro pa siya. So, ibig sabihin, meron siya yung confidence na talagang kaya niya. Na kaya niyang Pero i-deliver alam ko sa yung sarili work. ko, opo. Pero alam ko sa sarili ko na hindi niya kaya kasi nga before meron na kami experience na pag may yaksok, yung makikita kami, pero hindi naman pala siya darating. Anong spelling Or mo? malilate Anong siya. yaksok? Anong spelling nun? Yaksuk po, promise po na YAKSUK. Yaksuk. Yaksok is Promise po yan promise. Parang Kasi yung mga sumpa. Pinoy, di ba po, very common sa atin yung sorry po ha, very common po sa atin yung, yung Filipino time. Pero dito po kasi very importante na on time ka or at least early. Okay. Before sa yaksuk. Kaya yun, meron po kaming isa pang kakilala, 3 po kami dito. Tapos yung isa po, talagang sure na mahatid niya yung anak ko. Pero mas inano ko yung yung first kong kaibigan na tawagin nating Jay, si Ate Jay. Kasi mas nauna ko siyang nakilala, tapos mas close kami. Kasi yung si Ate A, yung isa pa naming kaibigan, dumating sa buhay namin last year pa po. So, wala pang 1 year kami magkakilala. So, mas may tiwala ako sa sa friend kong si Miss J. Okay. Pero yun na nga po,
since alam ko po talaga sa sarili ko na parang magkakaproblema ako nito Pero tinest ko siya na sige nga i-try ko na na sabihan ko yung boss ko na kakayanin ko dahil may kaibigan akong hatid sa ko sa school. Tapos yun, nag-training na po ako, binayaran na po ako para sa training, tapos yung mga check-up, kasi before ka po magtrabaho ng daycare dito or school, dapat kailangan ka ng maraming check-up, lalo na mental check-up, mental check-up, mental check-up yung normal yung pag-iisip mo, para alam nila na hindi mo sasaktan yung mga bata. Tapos, tapos tinanggap ko na po, tapos siya go na. Tapos nung Sunday, nung April 5, April 6 po kasi ako magsisimula at sinabihan ko na po siya kung kailan ako magsa-start. So, nung April 5, chinat ko siya na magsisimula na ako sa April 6 magsisimula na ako. So, ready ka na ba? So, yung mga ganun, minessage ko siya. Tapos, yung sabi niya, bigla siyang sabi niya yung parang hindi niya daw kaya kasi yung asawa niya daw aasikasuhin niya sa umaga. Alam ko yung kaibigan ko, hindi niya inaasikaso masyado yung asawa niya kasi kasama niya sa bahay yung mother-in-law niya. Tapos yung mother-in-law niya po yung nag-aasikaso sa anak niya. Paano mo alam? Ba't kasama ka ba nila sa bahay? Kami ng 3 years. Ando ka ba sa bahay nila para alam mong hindi niya inaasikaso yung asawa niya? Kasi sinasabihan niya ako. Ilang beses na po kaming nagkikita. Halos almost every week, 2 times a week, 3 times a week. Nag-aaya po siya na magkita. Tapos yun, nagsishare siya ng buhay niya, nagsishare ako sa buhay ko. So, for 3 years, yun yung ginagawa namin. So, alam ko yung ugali niya. Kaya alam ko din sa sarili ko na hindi niya masyadong inaasikaso yung anak niya sa umaga kasi yung lola mismo yung nag-aalaga. So parang nasa isip ko, parang ginamit niya lang na panakip butas yung asawa niya na parang yung ballpen yung parang uncomfortable daw, nagigising pa siya ng maaga. Tapos parang ginagamit niya talaga yung asawa niya panakip butas pag meron siyang yaksok na hindi nagagawa. Or na, yun. So yun na nga po. Nainis ako kasi iba yan Yung mga times before na hindi siya nagpakita on time sa mga yaksok niya or in-India niya kami ng asawa ko before once. Parang nainis ako, nasaktan ako pero parang inintindi ko pa rin kasi yan magkaibigan yung tao, iba-iba yung ugali. Tapos as kaibigan, ako na yung umintindi. Tapos iba na kasi to work to Tapos dito sa Korea, very importante yung reputation mo sa trabaho, lalo na ako doon almost more than 3 years na ako doon sa kumpanya na yon. Kaya may inalagaan din akong imahe na ako talaga yung tinatawag nila pag walang pag kailangan nila ng tulong ako. Tapos kasi Papa Jack. I'm here. Yun po, kaya after 1 month po, kasi nagsimula ako ng April 6, diba? After 1 month, bigla siyang nag-chat. Kasi meron kaming group chat Umalis agad ako nung April 5. Kaya nung 2 days ago 3 days ago, nag-chat siya sa akin. Sabi niya, "Hoy, in-unfriend mo pala ako. Ikaw hayop ka." Yung mga ganun. Pero yung pa-joke lang. Tapos yun, natuwa naman ako. Kaso, nandun pa rin yung frustration na bakit mo yun ginawa. Alam mo naman, kung hindi mo kasi kaya, magsabi ka agad. May time ka naman hindi naman ako magagalit. Ilang beses na kitang inintindi. Yung sa puso ko, yun sa puso't isipan ko, yun yung yun yung gusto ko sanang sabihin, pero hindi ko masabi-sabi. Kasi ayaw ko siyang masaktan din. Kaya yun, pwede naman siya magsabi, di ba, Papa Jack, na hindi ako kayang hirap ng Tagalog, teka lang po ha. Okay lang. Hindi ko kayang ihatid yung anak mo sa school kasi hindi ko pala kaya. Okay lang naman magsabi siya ng ganun Pero yung hindi siya nagsabi, tapos nung chinat ko pa siya nung Sunday, yung anak ko kaya magsisimulan ako sa Lunes, tapos bigla siya nagsabi na, "Ay, hindi ko pala kaya, sorry."
So yun parang, yung nagpanik ako kasi bukas na eh. Pwede naman siya magsabi, meron siyang 1 week nung time na yun eh, or more than 1 week na mag-update sa akin na, ay hindi ko pala kaya. Hindi niya nagawa, hindi siya nag-message, hindi siya nag-heads up sa akin na hindi niya pala kaya. Kaya doon ako nasaktan, doon ako na mas parang na yung tabo na puno ng tubig, mas napuno pa ng tubig kaya doon ako na inis na kaya in-unfriend ko siya nung time na yun. Ah! Ah! Wala lang, nag-react lang ako. Para may participation naman ako dito. So yun po. Tapos nag-chat siya sa akin few days ago. Nagsabi siya na, ikaw naman, nagtampo ka naman agad. Trabaho lang yan, yung trabaho, mahahanap mo. Yung kaibigan na, yung friendship natin na for 3 years, tinapon mo lang ng ganun-ganun. Sa bagay. Kaya, for 3 years din ako nagtiis sa'yo. Sorry. For 3 years din ako nagtiis yung babaeng ka. Pero love ko po talaga siya as a friend. Hanggang ngayon po, iniisip ko pa rin siya. Pero yung yung na-disappoint lang talaga ako at feeling ko lang na kailangan ko ng time. At hindi ko alam kung kailan ako maging ready kasi ganyan po talaga ako pag yung bigyan kita ng chance, 1, 2, 3, 4, 5. Pag napuno na yung yung tabo ko, yun, doon ako parang kakalimutan na kita kasi parang in 3 years na yun, hindi mo binigyan din ng parang feeling ko hindi mo binigyan ng importance yung friendship natin. Kaya paano mo na, hindi mo, mahirap ba mag-chat? Mahirap ba mag-update? Yun lang. Yung ganun po. Di ba po? Oo. Ikaw ba, Papa Jack? Ganunin ka? Oo, sa bagay. Oh. Di ba po? Oo. Tapos po, before then, yung mga kaklase ko nung high school, nung 2 years ago, umuwi ako ng Pinas, in-unfriend ko din sila. Kasi parang, ewan ko po, anong nangyayari sa akin? Simula nung pumunta ako dito sa Korea, parang napaka-importante sa akin na yung siguro na-adjust ko na din yung culture nila na pag yaksok talaga. Nung pumunta ko ng Pinas, in-enjoy din ako ng mga kaibigan ko. Sila pa nga yung papakainin ko sa bahay, ililibre ko. Tapos hindi sila pumunta, hindi sila nag-update for 3 hours. Kaya niligpit ko na. Kaya sila lahat, pinang-unfriend ko. Yun lang. Pero kasi feel ko din na, nasa abroad ako. Parang hindi kami masyadong nakikita. Pinsan lang ako umuwi ng Pinas. Kaya siguro, wala na din ako sa buhay nila. Yun lang. Nung umuwi ako, hindi naman sila nag-update na, ilang beses ko na silang pinagsabihan, magkikita pala tayo sa punta kayo sa bahay namin kasi umuwi ako, tapos magpapakain yung kasi birthday yun kasal pala ng ate ko, kaya may pakain, tapos sila din, hinandaan ko. Kaya, yun, tapos hindi sila nag-message, hindi sila nag-update for 3 hours. Kaya, noon din, parang feel ko, hindi nga, parang dahil nasa abroad ako nakatira, parang hindi na din ako tinuturing nila na kaibigan, kaya in-unfriend ko na lang sila lahat. Oo nga. Ikaw po ba, Papa Jack? Importante ba sa iyo? Bakit mo ko tinatanong problema mo to? Bakit kang kasama ako? Mag-usap ka ng sa'yo lang yung problema, huwag mo ko idamay. Pero so, ano po sa tingin niyo yung opinion niyo? Yung masama po ba ako? Kasi yung asawa ko, sorry po ha, yung asawa ko parang sabi niya, wag mo na lang sila yan, friend. Yung hayaan mo na lang. Pero kasi pag nakikita ko kasi yung buhay nila na parang... Sabi na mister mo, sabi niya, wag mo na lang i-unfriend, wag mo na lang pansinin, parang ganon. Opo, yun po sabi niya. Wag mo na unfriend. Yun, unfriend ko na po eh. Sabi Unfriend ka ba? Wag mo na lang unfriend. Wag mo na lang pansinin ko sa Parang Japanese yata yung tono ko. Parang Hapon po yun. Parang nga. Yung Japanese. Sige po. Ano po sa tingin niyo, Papa Jack? Kasi may nakikita din ako mga videos of, minsan nagfi-Facebook kasi ako, so nakikita ko yung mga video sa Facebook na... Wag mo nang banggitin nyo, baka maano pa ako, ma-block pa ako dito. Sa TikTok. Hindi po ako nagtitiktok sa Facebook. Kaya huwag mo na sabihin yung FB na word kasi mabablock nga ako.
Sorry na po. Hindi ko po kasi alam. So yun na po, yung yung blow up ba yun? Oo, blue. So, oo, nakikita ko na may mga, sabi nila na, wag mo daw itakwil agad yung mga kaibigan mo kasi baka in the future, matutulungan ka din. Hantayin ko pa ba yung future? Ano ba yan? Mm-mm. Tapos hindi ko naman alam kung may ambag sila sa buhay ko. Mm-mm. Gusto ko lang, naging mabuti naman po akong kaibigan eh. Hindi naman po ako maramot. Actually, very generous po ako sa mga kaibigan ko. Oh. Talaga po. Opo, very generous po ako na kaibigan. Kaya hindi ko lubos maisip bakit yung mga nakakilala ko na binigyan ko naman ng importansya. Hindi ako parang hindi naman ako binigyan ng importansya nila. Yung ganun po. Kaya bahala kayo dyan. Unfriend ko kayo. Yung mga, yun po. Yun lang, no? Ay. Anong part ako magsasalita dito? Sige, ikaw na po. Ako It's na your pala! turn. Man, it's my turn, yes. Finally, Ariel happened The to floor me. is yours. The floor is mine. Oh. Well, anyways, ganito ha. Well, kung ang tanong mo sa akin, masama ka bang kaibigan, hindi ko naman kayang sagutin yan. Kasi kaya lang, nakakapagtaka lang yung idea na, consistent na mawalan ka ng kaibigan and you choose to just effortlessly block them. So that is something na questionable sa akin. But let me go back a little bit, no. Let's pedal back a little bit, no. Sabi mo kanina sa akin, alam ko naman po na sasabitan niya yung inuohan niyang trabaho, tama? Opo. Sabi mo kinakausap mo pala yung kaibigan mo, alam mong sasabitan niya yung work na yun. Bakit mo pa in-offer sa kanya? Aware ka palang sasabitan niya. Kaya nga po, di ba? Kasi Wag mo sabihin na kaya nga po. Tinatanong kita, I deserve an answer. Alam mong hasabitan niya, kaibigan mo to, you know her character, bakit mo pa in-offer sa kanya? Bakit pa? The floor is mine na po ba? Okay. Gusto ko lang siyang bigyan ng chance na patunayan yung sarili niya. Hindi ka naman niya hindi ka naman niya nanay, hindi ka niya landlord. Hindi you are not in the position for her to prove herself to anybody. Sino ka ba? Bathala ka ba niya para talaga ba? You kaibigan ba ang ganyang tao that you are coming up with tests for your friends? Patunayan for what? Magkaibigan kayo, hindi ka naman niya landlord, hindi ka niya landlady. Hindi ka niya employer. Bakit kailangan patunayan yung sarili niya sa'yo? Sino ka? Sagutin mo yan. Bakit kailangan patunayan yung sarili niya sa'yo? Why would she have the need for her to prove herself to you? For what gain and for what purpose? Kasi 'di ba, for 3 years na 'yun, ilang beses niya akong yung hindi siya nagtupad ng yaksok niya, pero yun yung mga aya niya. Nagigets ko yung iba to nagigets ko yung part na 'yon. Oo. Nagigets ko yung part na 'yon. Okay? Na marami siyang hindi natupad na aya. Okay? Hindi naman kayo pare-parehas bilang tao, pero magkaibigan kayo eh. Alright? Ang point ko lang, alam mo, ikaw nagsabi, inuulit ko lang yung words mo. Alam mong sasabitan niya, bakit mo pa inalok sa kanya? Hindi mo sinabi sa akin na baka ang sabi mo, alam mo. Opo, kasi nag-hope din po ako kasi na this time baka tutuparin niya. Kasi work related na to kaya yun yung gusto kong malaman na pati din pala ganito. Work iba pala siya. Okay, ganito ha. Kasi alam mo, you just blurred the line here. Alright? Iba kasi yung context nung magkaibigan kayo. Okay, nung magkaibigan kayo, pwede siya malate. Magtropa kayo eh. Okay, nagigets ko yaksok mo, nagigets ko yan. Pero pag magkakaibigan kayo, lalo't 6 years ka pa lang naman sa Korea, Pinoy na Pinoy ka pa rin naman, hindi mo pwedeng sabihin na yaksok. Pinoy ka.
Okay, magkaibigan kayo, Pinay kayo parehas, no? Pag magkaibigan kayo, you have a bigger wiggle room for each other. Okay? Nung inalok mo sa kanya yung trabaho, you have practically crossed the line from being friends to being an employer. Kasi Kaya nga po yun yung pagkakamali ko. Chincha. kasi Ah, pag empleyado mo na siya, iba na dapat ang tratuhan ninyo. Iba na 'yon. Kaya mahirap maging empleyado ang kaibigan. Oo. Mahirap maging empleyado ang kaibigan. So ang point ko dito, hindi mo po pwedeng ihalo sa usapan natin yung pagiging magkaibigan niyo ng mga panahong mayroon kayong usapan na hindi siya dumating at magkaibigan kayo nun. Iba noong kinuha mo siya bilang empleyado, magkaibang bagay yon. That's number one, no? And you di ba, in full knowledge na nasabitan niya to. Number two, hindi para ikaw magsabi na, alam ko naman po nandiyan na asikaso yung asawa niya. Napaka-intrimitida mo. Anong pakialam mo sa dahilan niya? ang sama ko. Sino ka para magsabi na hindi naman totoong inaasikaso niya asawa niya? Pakialamera ka masyado. Anong pakialam mo doon kung yun ang kadahilan niya? Ang kasalanan lang niya sa'yo, hindi siya tumupad sa usapan ninyo. Wala naman kang pinirmang kontrata, word of honor lang yan. I get that part. Tama ka naman magtampo sa part na yon. Pero para umabot ka sa puntong hindi naman niya inaasikaso yung asawa niya yung mother-in-law niya nag-aasikaso. Para ukatin mo yan, para ikwento mo sa akin yun. Pakialamera mo talaga. Asan ba yung ko dito, arnis ko dito? Ako na po yung mag-ano sa sarili ko. Alam ko po, tama po kayo. Chincha. Sana hindi ko na lang ginawa. Tsaka ito pa yung point niya, di ba? Magkaibigan kayo eh. Talaga ba nagbibilangan kayo ng mali? In-unfriend mo kagad? Tama yung mister mo, buti may asawa mo, may sense kausap. Nagkatampuhan kayo, i-unfriend mo kagad. Wala bang halaga sa'yo yung 3 taon na may nagtawanan kayo, lumabas kayo, nagkulitan, nagchismisan, di ba, nag-ulo lang kayo na pag-usapan yung ibang tao? I mean, really? Kasi kung usapan natin dito, Papa Jackson, galit ako sa kaibigan ko kasi dito mapad, okay lang yon. Yung in-unfriend mo, yung binlock mo na, you practically just cut off the relationship. I mean, questionable. Talaga bang kaibigan ka kung ganyan kababaw yung dahilan mo para magtapon ng kaibigan? Oo nga po. Magkano ba sweldo dyan? 800? Magkano? 800? Yun po. Pwede nga Naghahanap ako. 1,000. Naghahanap ako. ako na lang yung Magkano ba yung Tawagan mo 800? ako po. Magkano ba yan? Mga 20,000 won. 800 pesos. Opo. Ay, nagkamali pa ako. Naisip ko din yan eh. Kasi very ako eh. May ugali din ako. Yung careless. Careless po ako. Well, I mean, if the emotions, di ba? If the emotion is high, intellect is low. Kaya nga, ewan ko sa sarili ko. Tandaan nyo yan. Ayan ang motto ng mga abogado yan. When the emotion is high, intellect is low. Well, alam mo ganito, kung ang usapan dito, Papa Jackson, nakakatampo ba na hindi tumupad? Oo naman, nakakatampo yun. Siyempre, gets kita doon. Nakakatampo yun. Hindi ka mali sa part na yun. Diba? Pero nung in-unfriend mo na siya at binlock mo na, tapos nagre-reklamo kang yung mga kaibigan mo, ganun yung ugali, ikaw, kamusta ka bilang kaibigan? Kung konting kibot, mamablock ka. Di pareho lang kayo. Hindi ko naman siya eh. Ano? Kasi sa 3 years na din yun, parang napuno na lang din ako. Kaya siguro din, din ako, very careless din ako sa decision na yun, nung time na yun. Kasi ako nung time na yun, nagpanic ako kasi the next day na papasok ako.
paano kung wala akong kaibigan, isa na kaya pala ihatid yung anak ko, kaya Exactly. problema din Oh, ako sa trabaho ko. ulitin ko ha. Kaya parang nainis ako din sa sarili ko, sa Ikaw, ginawa wait ko. lang, Tapos ikaw nainis- nagkwento ha, mas may tiwala ako kay Miss J kaysa kay Miss A. O, kala mo hindi ako nakikinig? Nakikinig ako na maayos. I remember the details. Ikaw nagsabi. Alam ko na po na sasabitan niya, oh, mulat sa pool pala. Bakit di mo in-offer siya sa kaibigan mo? Bakit doon pa sa alam mong sasabit? Kasi mas Hmm. ano din ako sa kanya. Pero alam mong sasabit nga. 98%. 98%. Tigilan mo. Ay, ewan ko din po. Sana hindi ko na lang talaga inano. Kung pwede lang ibalik yung panahon. Pwede Wala pa, pwede Huwag pa mo naman. akong gayahin. Pwede pa naman. Pwede naman mag-PM. Pwede man mag-friend request. Opo, pero hanggang ngayon, nandun pa rin yung ano eh. Yung frustration. Well, tama ka naman. Frustration. Hindi ka mali sa part na yan. Pero enough ba yon na mag-unfriend ka? Kasi kung enough yon, wag ka na mag-guilty diyan. Kasi kung enough naman yon, ganun lang din pala kababaw yan bilang kaibigan mo. Siyempre nagigilty po ako. Na ano din, siya din kasi may naghingi din siya ng tulong sa akin about sa work niya kasi minsan nagpa-part-time din siya as teacher. Kaya sabi niya, samahan mo ako kasi may tuturuan ako tapos magbibigay din ako sa kanya ng tips kasi parang bagong experience niya kasi yun. Normal naman yan. Tumatag naman ako. Magkaibigan kayo Normal yan. Kaya nga. Oh. Kasi kaibigan ko siya. Exactly. Kaya ginawa ko. Exactly. Ganito, Mimi, I'm not telling you na maling magtampo ka. Hindi ka mali doon. Okay lang yun kahit naman sino magtatampo dahil nakaka-bad trip naman yung ginawa sa'yo. But I think you took it you took it way further when you blocked your friend because of that. Ay, hindi ko po siya binlock. In-unfriend ko lang po. In-unfriend mo. Ganun na rin yun. Kung nakalak yung Opo. profile mo, pareho na rin yun. It's the Opo. same banana. O, tapos ngayon, sana kung hindi ka nababother ngayon, nababother ka ngayon. O, di paano yan? Di mukha kang gunggong yan. Pero pwede naman, save your friendship. Opo. Save your friendship. Pinay yan, di ba? Opo. Okay, now, ito, this may be unpopular, no? Okay? Unpopular siguro ito. Pero I'll tell you anyways. Ready? Sige po. Okay. I know that ikaw, Mimi, you have embraced the South Korean way of doing things. Nararamdaman ko sa usapan natin yan. Tama? In-embrace mo na yung paraan nila. Di ba? Yung yaksu, kasi nakapangasawa. You are married to, to a native, di ba? Korean. That's okay. No? Pero hindi mo pwedeng i-impose yan sa kapwa mo na hindi naman Korean. I'm not saying na masama na maging on time tayo kasi marami talagang Pinoy, bobo talaga sa time. Diba? Magalit ka in the premise na nasira niya yung usapan niyo. Hindi dahil meron kang kulturang na-adapt at ini-impose mo sa kanya. Those are two different things. Kasi, sorry po, Papa Jack, ha? Kasi, yung kaibigan, hindi naman sa pagmamalinis po, Papa Jack. Pero siya din, very importante din sa kanya yung yakso. Mismo siya, every time na nagkikita kami, nagsishare siya. Alam mo, pag nagkikita tayo, talagang pag may yakso talaga, talagang pumupunta ako, nakipagkita ako on time, kung late man, mga 1 minute, 2 minutes. Pero hindi niya alam yung pinagsasabi niya. Pero ako natatawa na lang ako kasi I accepted her the way she is. Pero siya mismo nagsasabi na sa kanya din mismo na importante yung promise. Pero siya din yung nagbe-break. I don't know kung aware ba siya sa pinanggagawa niya or Well, unang-una na Mimina. Kaya yung mga maliliit na bagay na yan, yung mga yan, bit-bit mo sa usapan natin at issue mo.
Ibig sabihin, hindi kaibigan trato mo dyan. Kasi sorry yan. Kaibigan po, Papa Jack. Sorry I'm sorry, but negligible yung mga yan eh. Pag tropa. Iba yun nung employment na pinag-usapan. Pero magtropa kayo eh. Negligible yung mga ganyan eh. Opo Ano naman. ka ba? Tita ka ba niya? Pamangkin mo ba yan? Ano, kura paroko ka ba niyan? Para, Kaya nga, tanggap ko po siya. Yan lang, may mali lang din po ako nung in-offer ko sa kanya yung ano. Kasi hindi ko talaga tatanggapin yung offer eh, kung hindi siya nag-go. Pero yun lang, feeling ko, kung hindi ko yun ginawa, hindi siguro mangyayari ito sa amin. Kasi I love the way she is. Accept ko po talaga kung ano siya kahit in-Indian nga kami ng asawa ko, makikita kami the next day, tapos siya mismo nagyaya. Sabi niya, kasama ko pala yung kasama ko yung kapatid ko. Wala, binaliwala ko lang yun. okay. Many times po. Sige, wala akong let's kasi I love her. Let's go to the bottom line of this. Do you miss your friend? Kasi all of this will make sense if you miss your friend. Do you miss your friend? Oh, the answer is no, tama. Ano po? Sorry. Sorry po, paulit po, Papa Jack. Sabi ko, do you miss your friend? Yes. Oh. Then go ahead, say hi to your friend. Reach out to her. Hindi mo kailangan mag-sorry kung feeling mo wala kang kasalanan. Some friendship do not even require apologies. Sometimes just catching up and yung magkita lang, more than enough yun pag magkaibigan kayo. O in-offer niya ako na mabanti sa anak mo. Alam mo hasabitan eh. Kaya nga eh. Huh? No, you are not wrong. Yun lang talaga. You are not wrong for being disappointed. Hindi ka mali sa part niyan. Tama ka doon. Di ba? You are completely right doon sa part na yun. Problem is, gumapang na sa friendship ninyo, naghalo na kasi talaga eh. No? Yung problema dyan eh. Kaya wag kayo mag-i-employ ng kaibigan. Mahirap yan. Kaya nga, wag niyo pa akong gayahin, mga viewers. Totoo yan, kahit sa mga negosyo. Magkatay ako negosyo, kukunin yung mga friends ko, empleyado. Naku, maniwala kayo sa akin. Unless kaya nyo kausapin yung kaibigan nyo at sabihin na, huwag ka magtatampo ha, pag trabaho na, amo mo na ako, hindi mo ako tropa. Na-experience niyo po ba? Ako? Ako ba tumawag sa'yo? Bakit di ko Tell me your name, your age, your location. Bakit di ko pakialam? Kanina ka pa ha? Pati yung buhay ng kaibigan mo kung asawa niya yung dahilan, pinakikialam. Uy, hindi po. Nag-share lang po ako ng facts. Hindi po ako na I'm just giving you po. Okay. Alam mo, there's a perfect term for you. Ano po? I think your heart is in the right place, no? Ikaw yung sa magkakaibigan, ikaw yung parang nanay, feeling ko ikaw yun. Tama? Oo po. Paano mo nalaman? May kaibigan po kayong ganito? Pwede ba huwag mong gawin sa akin itong usapan natin at makinig ka muna? Sige po. Sorry na po. Goes. Ang hirap kausapin itong si Amy. Okay, yan ang pakiramdam ko sa magkakaibigan ka. Ikaw yung pinakananay. But meron kasing yung pagiging parang nanay mo, yung lideran mo sa magkakaibigan, sa inyong magkakaibigan. Meron kasing meron yung pros and cons. That's a double-edged sword. 'Di ba? Ang bad side niyan, you become overbearing. Ano pong overbearing? Bahala ka na, i-research mo na lang. Wala akong panahon na.
Hindi, overbearing naman. Masyado ka ng ano bang overbearing? I-search ka natin. Overbearing, definition. Overbearing meaning, okay? Overbearing describes a person's manner or behavior that is offensively domineering, dominante, arrogant, or micromanaging. Ay, talaga po, arrogant. Often Hala. seeking to control others in an unpleasant way. It implies Hindi po ko acting... ganyan. Tatapusin ko pa itong binabasa ko o gusto mo akuin mo na lang lahat ng definition nito? Hindi po ako ganyan eh. Sige po, tapusin niyo po. Hindi po ako ganyan, hindi po ako ganyan. Hindi po talaga. I will tell you you are. Baka hindi mo napapansin sa sarili mo. Hindi po ako ganyan. I promise. Hindi po ako No. arrogante. You cannot be the one to tell yourself that. Otherwise, you're just patronizing your own behavior. You are. You are domineering, di ba, at best. At best pa talaga po? Hindi naman ako ganyan. O di ako na lang pala. Okay lang. Ako na lang. Ako na lang. Sige. O hindi ikaw. Alam mo, dati, Ganyan ba ako? nung unang panahon, may isang matandang nakaupo sa isang gilid ng dalampasigan sa may lumapit na kalabaw. Tapos yung kalabaw, sabi ng Tapos kalabaw, anong iniisip mo? Sabi ng kalabaw. Kasi nung unang panahon, nakakapagsalta pa yung kalabaw. Tapos sabi nung matanda, may lesson tayo for today. Sabi nung kalabaw, ano po yun? Sabi nung matanda, you are bound to learn nothing when you think you're always right. At ikaw yun. Hala. Tingnan mo, tinawagan mo ako and yet hindi mo kayang i-digest yung kaya ko ipayo sa'yo. Hindi kita pipilitin kung kaya maniwala. Bakit naman? For a lot of times, usapan natin, you try to take over our conversation. Yung mga malilit na bagay, alam mo, minsan, hindi natin nararamdaman na ano na tayo eh. Kumbaga na nakakasakal na yung attitude natin until may maumay sa atin. I mean, wala namang problema kung feeling mo hindi ka overbearing, kung hindi ka arrogant. Di ba? But for you to have a quick reaction, hindi ako ganoon. Wala ka bang digest, di ba? Hindi ba kayang i-digest for a little bit na talaga ba? Baka pinanggagalingan. Defensive ka kagad. Kasi nag-react ako ng ganun kasi yun po yung tinatry ko na tinatry ko na hindi gawin. Tinatry mo. Ibang usapan yun. Sige, balikan natin yung kwento mo. Ilan na mga kaibigan mo ang niyaya mo hindi dumating sa usapan ninyo? Dito po sa Korea? Kahit sa Pilipinas. Kasal lang ate mo, hindi dumating. Nagantay ka ng 3 hours. Marami po sila eh. Hindi ka nagtataka? Na ano po? Hindi ka nagtataka na bakit ini-Indian ka ng mga kaibigan mo? Nagtataka po, bakit nila ako in-Indian eh? Tara, magtaka tayong sabay. Dali. Ayun. Sabayan kita, magtaka tayo parehas. Nung first uwi ko din po, hindi naman nila ako ginanon eh. Siguro na ano lang sa sitwasyon nila. No. Ewan ko. Well, Kasi, kaya nga ko nga po sila in-invite kasi I still remember them as my friends.
Kasi kung hindi, kahit na ilang taon na kami hindi nagkikita, pero inaalala ko pa din sila. Tapos nung first uwi ko, binilhan ko pa nga sila lahat ng pasalubong, tapos nilibre ko pa ng ano. Hindi ko naman po nagbibilang na, uy, ginawa ko to sa'yo ah. Ibig sabihin lang po, ano, No, hindi ka naman nagyayabang talaga. You're just telling me, that's okay. That's completely fine. I'm just telling you, you might wanna take the cue. Kasi if it happened once, pwedeng isolated case lang eh. At multiple of your friends, ini-Indian ka nila. hindi naman nila ako nandyan, yung ano lang, ay hindi pala ako nandyan, yung late lang sila ng 3 hours na hindi nag-update. Eh, alas 8 na matutulog na yung mga bata, tapos alas 5 dapat magkikita. Bakit naman nila gagawin yan? Yung naging, Hindi ko nga alam. Kaya sinasabi ko sa'yo, you might wanna... hindi naman ako arrogante, bakit nila gagawin yan? Yaksok. Yung title po ng ano, yak. Talaga po, Papa Jack, yun yung tinatry ko na ayaw ko maging ganyan. Kaya galante ako sa mga, hindi naman galante yung ano pala, yung generous ako sa mga kaibigan ko. I know. I try my best to help them. I know. I don't doubt that. I'm just saying, at some point, you are overbearing sa mga kaibigan mo. Hindi ko naman sila inaano eh. Hindi, ganyan. Okay, in-invite mo sila. Iniisip ko Wait, kung- tinan mo. Oh, let's try to analyze this. Now, let's try to put this into proper context. In-invite mo yung mga kaibigan mo, they were late for 3 hours. Tama? Opo. Dumating pa rin. Tama? Hindi dumating kasi sinabihan ko na sila na nagligpit na ako. Wag na lang kayong pumunta. Oh, huwag na pumunta. Okay? But they have the intention to come over. Wait lang sila. Ewan ko lang po kung meron silang intention. Kasi kung meron silang intention, nagsabi agad sila, malilate ako for 2 hours. Malilate ako dahil sa work ko. So precisely my Yun point. lang naman yun, hindi naman- Bakit kaya may mga kaibigan ka na ginaganyan ka? Anong ayaw nila sa'yo? Dati naman po talaga silang, di ba mga Filipino tayo mga ano. Well, ewan ko alam mo, tayo sa that's where you Filipino get in tayo. trouble pag dinami mo lahat ng Pinoy. Ay, Pag-usapan natin yung kwento mo. hindi po lahat, sorry po. Pag-usapan natin yung kwento. Pag mo pag-usapan yung ano, yung bansa natin. Do you think? Don't you really think that you sound arrogant? You don't believe that you Hindi ko sound... po alam. Okay. Gusto mo mag-survey tayo ngayong gabi? Sige po. Sige po. Yung mga naniniwala po na arrogant siya pakinggan, magbagsak po kayo ng Galaxy. Grabe naman. Promise, hindi ka magiging arrogante. Wala magbabagsak ng Galaxy. Wala. Oh, so, yan ha. Oh, pabor kong ginawa sa... Pabor yan ha. Pabor yan sa'yo ha. Tinulungan na kita. Salamat po. I think you're a little bit overbearing. Ate. You are. Sige po. Di ba? I mean, kung one time lang ito, di pwedeng isolated lang ito. Hindi eh. Ganito na. Ano po, no? Mimi, ganito. I'm not telling you, not at any rate, I'm telling you that you're a bad friend. Hindi ko alam kung ano ka lang, balat sibuyas ka lang na hindi mo nararamdaman. I never told you that you're a bad friend. Tama? Opo. Okay. Kasi hindi ko sana gustong himayin pa sa'yo to. But I never said you're a bad friend. And I will never tell you that you're a bad friend. I think your heart is in the right place. That's what I told you. But you're a little bit overbearing. Alright?
Siguro hindi mo pa na siguro hindi mo pa natagpuan yung circle that's going to completely accept you for who you are, and you are going to to accept this people as who they are. Kasi kung option mo mang-block ng kaibigan at ganoon lang kadali sa ibig sabihin they're not that important to you. They're important to me po. Well, I don't Pero believe nafe-feel ko I lang na ako yung hindi don't importante sa believe you. kanila. I don't believe you. Kasi ina-unfriend mo sila kagad. Hindi po kaagad. Yung friends ko po nung high school, classmates ko po nung I don't think elementary. I don't think may kaya ko itulong sa iyo because you are so resistive of what I can tell you tonight. Nakikinig po ako, Papa Jack, sa payo niyo. Oh yeah? Opo, nagtataka lang po ako. Pero nakikinig po ako. Iniisip ko lang po, ay, parang oo nga, parang Okay, baka naman hindi di mo ko lang sinadya. siguro napapansin. Baka yung attitude mo di mo sinadya. Pero yung yan, friend mo sila. Maliit na bagay yun para i-unfriend mo yung kaibigan mo. Mag-away na lang kayo. Kailangan ba magtapos yung mga magiging magkaibigan nyo? Ah, I think you're a good nga po. friend to the right circle of people. I think you are a good friend to the right circle of people. That's what I think. Salamat po, Papa Jack. Saan? Sa ano po, sa pagpapaliwanag niyo kung sa overbearing. Na Oh. nagiging overbearing na pala ako. Overbear. Malaking bear. Capital letters. Hindi ko lang siguro napapansin po. Baka hindi mo sinasadya. Opo. Unconsciously lang. Yung ganun. Yun lang. Yun lang. Yun lang. Pangit na friend yan, ganyan? No, Gusto mo maging friends po. Alam mo ba't pinapagalitan kita? Gusto mo malaman? Bakit po? Because I'm just like you. Kaya kita pinapagalitan. Talaga po? Ano, kailangan ko patunayan sa'yo o makikipagkwentuhan ka sa akin? Sige po. Ano mo hirap mo kausap? Pero totoo yan. I'm just like you. To some degree, I'm overbearing as a friend. Dati. Dati ganyan ako sa'yo. I think I know better because I facilitate the team. Ganyan ako lagi. Ako masusunod kasi ako magbabayad. Lagi akong ganyan. It doesn't work that way. Mahirap yun. May mga kaibigan na lang sumusunod at tumukuo sa'yo kasi kaya mo silang tumbasan ng pera. That's why I'm telling you this because I used to be like you. The world will not end if you want to apologize and reach out to some friends.
Hindi naman natatapos ang mundo pag gusto mo mong mag-reach out sa mga kaibigan mo. You get my point? Opo, intindihin ko po. Okay. Ano, if you miss your friends, if not, bakit pa? Baka gawa ka pa naman ng panibagong circle of friends. Tama po. Kaya next time, huwag ka mag-hire ng kaibigan. Maganda pang nakiusap ka na lang as a favor. Kasi magkaibigan naman kayo eh. Diba? Oo nga po. Mm. Thank you po, Papa Jack. I hope you find your own circle soon. Sana nga po. Of course. Kaya yan. I still believe that your heart is in the right place. And you are not a bad friend. Overbearing ka lang. Hindi mo matanggap yung kahulugan na overbearing, ibahin natin yung term. Gusto mo? Ay, naintindihan ko na po. Hindi na overbearing. Overbearing po ako. May ibang term. Arrogante po. Hindi. Ano po? Gusto mo? Gusto mo naman? Eh, parang masakit po eh. Sige po. Masyado kang OA kasi. Yun na lang yun. Yun talaga yun. Oo, pala. Oo. Ay, Okay. nako. Sige po. But you'll find your circle soon. Okay? Opo. Salamat po, Papa Jack. Sige. Malayo ka ba sa Seoul? Malapit po kami sa Seoul. Mga 20 minutes. May pabibili sana ako sa'yo dyan eh. Ano po, bibilihin ko? Sa Myeongdong. Sige po. Sige, i-PM ko na lang sa'yo. Babayaran ko ha. Sure. Sige po. Ayoko na libre. Noong nakaraan, meron akong pinakasayuan eh. Ayaw niya pabayaran, hindi ko na tinuloy. Tingnan natin kung magiging friend mo ako dito. De, charot lang. Wala akong pabibili. Maraming salamat sa pagtawag ha. Thank you very much po, ma'am. Salamat po. God bless. Bye-bye po. Sige, bye-bye po. Good night.